at 3,941. Gayunpaman, ang Sigel Formation James Cast ay malalim at mahusay na pinatibay. Kahit na ang Divine Cow ay nagtataglay ng makapangyarihang lakas ng ika-9 na Stage Lord, hindi siya makalaya. Ang Divine Cow ay galit na galit at nagpupumiglas ng ligaw upang makatakas. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Nagsimulang masira ang formation na itinayo ni James. Ganyan kalakas. "This guy is not going down without a fight," ungol ni James. Napaatras siya at nagpatuloy sa pagpapalakas ng pormasayon. Ang isang layer ay dumami sa 10,000 mga layer sa isang sandali. Agad na nag-set up si James ng Sigel Formation na may 10,000 layers. Bagamat makapangyarihan ang Divine Cow, hindi niya matakasan ang 10,000 layer na Sigel Formation. Si James ay nag-hover sa labas ng formation, binibigyang pansin ang Divine Cow. Inilabas niya ang ilan sa kanyang Zen sa pormasayon at ginamit ito para masusing suriin ang Divine Cow. Hindi nagtagal, lumitaw sa kanyang isipan ang impormasyon tungkol sa banal na baka. Naramdaman ni James ang kakaibang enerhiya sa loob ng Divine Cow na tila kumokontrol sa kanya. Ang kakaibang kapangyarihan ay nakaapekto sa cranial nerves ng Divine Cow at nasira ang kanyang isip. Hanggat maaari nilang paalisan ang kakaibang kapangyarihan mula sa katawan nito, babalik sa normal ang Divine Cow. Napaawang ang labi ni James. Dahil sa kapangyarihan ay hindi siya mapalagay dahil maaari nitong sirain ang isang halimaw sa ika-9 na yugto ng Lord rank. Ay malapit nang tumawid sa Acme rank. Alam ni James na kailangan niyang magpatuloy ng maingat. Kung hindi, maaari siyang magdusa ng malubhang kahihinatnan kung maapektuhan siya ng kakaibang kapangyarihan. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghinto, itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang nabuo sa kanyang palad. Nilampasan ng puwersa ang 10,000 layer na Sigel Formation at pumasok sa katawan ng Divine Cow. Tinangka ni James na alisin ang kakaibang kapangyarihan na nagpapasakit sa Divine Cow. Bigla, ang malisyosong kapangyarihan sa loob ng Divine Cow ay natipon sa isang sinag ng liwanag at binaril si James, sinusubukan na itaboy siya. Ang sinag ng liwanag ay agad na tumagos sa lahat ng 10,000 layer ng formation. Buti na lang at nakaiwas si James sa oras. Boom! Ang puwersa ay napunit sa hangin, na naging sanhi ng isang napakalalim na black hole na nabuo sa di-kalayuan. Ang Divine Cow ay napalaya mula sa bitag ni James matapos ang sinag ng liwanag ay tumagos sa pormasayon. Matapos masaksihan ang labis na lakas ni James, nawalan ng gana ang Divine Cow na lumaban at mabilis na nakabuntot. Nagmamadaling hinabol siya ni James at nagtayo ng panibagong Sigel Formation. Ang mga pagsisikap ng Divine Cow na makatakas ay walang silbi, at siya ay naipit muli. Pagkatapos ng naunang karanasan, mas naging maingat si James. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang itinulak ang mapanlinlang na kapangyarihan sa katawan ng Divine Cow. Ang kapangyarihan ay tila may sariling kamalayan. Dahil hindi nito nagawang sorpresa si James noon, naging mas maingat din ito at nanatiling nakatago sa loob ng katawan ng Divine Cow. What a weird power, kumunot ang noo ni James. Agad na ginamit ni James ang kanyang Chaos Power, ipinadala ito sa katawan ng Divine Cow. Sa sandaling pumasok ang Chaos Power sa katawan ng Divine Cow, nagdulot ito ng agarang reaksyon. Ang Divine Cow ay umungal at nagrampa ngunit hindi nakatakas sa Sigel Formation. Ang kapangyarihang nakakubli sa loob ng katawan ng Divine Cow ay walang matakasan at hinamplas bilang ganti. Nilabanan ni James ang kapangyarihan at tuluyang naakit ito palayo sa katawan ng Divine Cow. Mabilis siyang tumama nang umalis ang kapangyarihan sa Divine Cow. Hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas, at ginamit ang kapangyarihan ng isang chaotic treasure kasama ang kanyang Chaos Power upang sirain ang misteryosong puwersa. Nawala agad ang puwersa. Matapos matagumpay na maalis ang kakaibang kapangyarihan, nakahinga ng maluwag si James. Ang Divine Cow ay mabilis na lumiit at agad na bumalik sa laki ng isang ordinaryong baka. Tumingin siya kay James na may pasasalamat sa mga mata, saka bumagsak sa lupa.
Ang Divine Cow ay naubos. Noong nakaraan, siya ang tagapag-alaga ng bundok ng Ecclesiastical Restricted Zone, na may napakataas na cultivation attainment at nasa tuktok ng pag-abot sa Acme rank. Siya ay sapat na mapalad na nakaligtas sa labanan noong Primordial Realm era. Gayunpaman, naabutan siya ng kakaibang kapangyarihan, at nasira ang kanyang isip. Ngayong naalis na ang kapangyarihan sa kanyang katawan, muli siyang bumalik sa kanyang katinoan. Siya ay parehong pisikal at mental na pagod. Nang tumila na ang alikabok, bumagsak siya sa lupa para magpahinga, kahit na ayaw gumalaw ng kalamnan. Hiniwalay ni James ang Sigil Formation at naglakad patungo sa baka. Ang kanyang kalaban ay nagpakita ng matinding lakas sa simula ng laban, ngunit ang kanyang aura at sigla ay mahina na ngayon. Lumapit si James at isang banayad na liwanag ang bumungad sa kanyang palad. Ang liwanag ay naglalaman ng life power. Ang lakas ng buhay ay lumubog sa katawan ng baka at mabilis na pinasigla ito, na muling nanembalik ang kanyang lakas. Tumayo siya mula sa lupa, tumingin kay James, at sinabing, "Salamat, Guro." Ang Divine Cow ay ang tagapag-alaga ng bundok ng Ecclesiastical Restricted Zone at naramdaman niya na si James ang naging bagong may-ari ng Ecclesiastical Restricted Zone. Natural, ang may-ari ng Ecclesiastical Restricted Zone ay ang kanyang Panginoon. Kamakaway ang kanyang kamay para pakalmayin ang formal na hangin, tinanong ni James, "Ano ang pangalan mo?" Sumagot ang Divine Cow. "Ang pangalan ko ay Omars Boswell, Guru." Bahagyang tumanggaw si James. "Okay. Anong lahi ka kabilang?" "Ako ay isang baka at kabilang sa isang mutant race. Tinatawag kaming Blue-Eyed Demonic Cows." Nagtanong si James ng ilang pangunahing tanong. Napaka-cooperative ni Omars at same time na sumagot. Pamilyar din siya sa labanang naganap sa Primordial Realm. Samantala, pangkalahatang pangunawa lamang ni James sa mga pangyayari doon. Gamit ang Omars, pinunan niya ang mga kakulangan sa kanyang kaalaman at natutunan ang tungkol sa maraming bagay tulad ng 10 Great Races ng Greater Realms. Ibinigay ni Omars kay James ang lahat ng kaya niyang sagot. "Sumama ka sa akin." Noong nakaraan, ang mga ninuno ng human race ay nakipaglaban sa 10 Great Races para protektahan ang Primordial Realm. Lahat sila ay namatay sa labanang iyon. Sa kabutihang palad, mayroon silang backup na plano. Ngayon, oras na para maghayganti tayo. Tumingin si James sa sinaunang larangan ng digmaan, puno ng mga labi ng mga ninuno ng sangkatauhan kasama ang kanilang mga kalaban. Nag-aapoy ang puso niya sa kagustuhang pumatay. Sa kanya, ang pagdanak ng dugo ay maaari lamang bayaran sa uri. Ngayon, oras na upang mapadali ang pagbuo ng natitirang mga universo. Nais niyang lumikha ng isang lugar upang karibal ang Primordial Realm. Sa paggawa nito, mas mabilis na mapapalakas ng human race ang kanilang lakas at lalakas ng sapat upang labanan ang 10 Great Races. Sige. Tumanggo si Omars. Pagkatapos, sumakay si James sa likod ni Omars at umalis sa Ecclesiastical Restricted Zone. Matapos umalis sa Ecclesiastical Restricted Zone, nagtanong si Omars. "Para saan, Master?" "Pumunta tayo sa Malevolent Land," sabi ni James. Gustong makipagkita ni James kay Shena. Naabot na niya ang kanyang layunin na pumunta sa madilim na mundo, kaya gusto niyang pag-usapan ang ilang mahahalagang bagay sa kanya bago siya magpaalam. "Okay, Master. Ang Malevolent Land ay isa sa 10 mundo ng madilim na mundo. Isa sila sa pinakamakapangyarihang rehiyon sa 10 daigdig. Gayunpaman, medyo mahina sila kumpara sa Nine Heavens region dahil ang Nine Heavens ay may 9 stage lords na namumuno sa kanila." Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang itim na ulap sa labas ng Mount Malevolent Moon. Libo-libong tropa ang sumugod sa gitna ng mga ulap. Di nagtagal, ang Mount Malevolent Moon ay napalibutan. Ang Malevolent Land ay palaging isang magulong lugar. Nagsanib puwersa sina Shena at Xerxes upang sugpuin ang kaguluhan at alisin ang ilang malalaking powerhouse. Pagkatapos, sila ang naging bagong pinuno ng Malevolent Land. Alam na alam ni Shena at Xerxes ang mga tuntunin ng madilim na mundo at alam nila na kailangan nilang mag-alok ng mga pagpupugay sa Nine Heavens upang matiyak ang kanilang paghahari sa lupang malabo. Kaya, nagpadala sila ng maraming kayamanan at mapagkukunan sa Nine Heavens upang mapanatili ang katatagan ng Malevolent Land.
Sa kasamaang palad, ilang puwersa sa Nine Heavens ang tumanggi na ibigay sa kanila ang kapayapaang ninanais nila. Umupo si Shena sa pinakamataas na upuan sa main hall ng Mount Malevolent Moon, nakasuot ng itim na damit. Solemn na ang mukha niya. Samantala, tumabi sa kanya si Xerxes na parang bodyguard. Mabuti pang sumuko, Lord Shena. Samang-ayon ako. Masyadong makapangyarihan si Thane Makula. Isa siyang 9th stage lord, na may maraming followers sa parehong stage. Bukod dito, mayroon din siyang malaking bilang ng mga Panginoon sa kanyang utos. Paano natin siya lalabanan? I suggest we give in to their demands. Walang kahihiyan sa pagsuko sa Dark World. Kung susuko tayo kay Thane, mapapabilang tayo sa kanyang mga puwersa at mapapakinabangan nito ang ating pag-unlad sa Dark World. Ang mga lords sa bulwagan ay nagsimulang magpahayag ng kanilang opinyon at ang karamihan sa kanila ay sinubukang hikayatin si Shena na sumuko. Nagdikit ang labi ni Shena sa kanilang mga sinabi. Siya at si Xerxes ay dumaan sa maraming mga hadlang upang sakupin ang malasakit na lupain. Paano nila ito na ibibigay sa iba ng ganoon kadali? Napatingin si Shena kay Xerxes sa tabi niya at nagtanong. Ano sa tingin mo, Xerxes? Kung magpasya kang lumaban, paprotektahan ko ang Mount Malevolent Moon at ang ating teritoryo sa aking buhay. Si Xerxes ay nagsuot din ng malungkot na ekspresyon. Masyadong malakas ang puwersa ni Thane, at hindi sapat ang lakas ng Malevolent Land para labanan sila. Gayunpaman, si Thane ay isang malupit at si Xerxes ay nag-aatubili na isuko ang teritoryo sa kanya. Tumingin siya kay Shena at nagdeklara. Nalampasan na ni Thane ang linya sa kanyang kalupitan. Isa siyang hamak na tao. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa laban kaysa sumuko sa kanya. Kung kailangan kong mamatay, bababa ako para protektahan ang Mount Malevolent Moon. Sige. Naiintindihan ko ang katwiran mo. Tumango si Shena. Tumayo si Shena, tumingin sa mga lord sa bulwagan, at sinabi, ang labanang ito ang magtatakda ng kapalaran ng Mount Malevolent Moon. Sa kasamaang palad, halos wala tayong pagkakataong manalo laban sa ating mga kalaban. Kung may gustong umalis, hindi kita masisisi. Sa mga pipiliing manatili, ipagtanggol natin ang lugar na ito hanggang sa ating huling hininga. Umalangaw-ngaw ang boses ni Shena sa hall. Lahat ng tao sa bulwagan ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa pagkatapos ng kanyang talumpati. Kakasuhan nila ang mga kamatayan kung pipiliin nilang kalabanan si Thane. Sa huli, mas pinahahalagahan nila ang kanilang buhay. Hindi naman sa ayaw kung bumaba kasama ng Mount Malevolent Moon. Masyadong makapangyarihan si Thane. Paumanhin, Lord Shena at Lord Xerxes. Sa sandaling iyon, isang 5th stage lord ang humakbang at piniling huwag lumaban. Ibilang mo rin ako. Ako rin. Matapos sumuko ang unang tao, marami ang sumunod. Sa isang maikling sandali, 70% ng mga lord sa bulwagan ay piniling umiwas sa labanan. Iilan lamang na masugid na tagasunod ni Shena at Xerxes ang nagpasyang manatili. Maraming lords ang umalis sa Mount Malevolent Moon, 100 lords na lang ang natitira sa hall. Mabuti. Tiningnan ni Shena ang mga natitirang tao at sinabing, hindi magiging madali para sa kanila na sakupin ang Mount Malevolent Moon. Kahit mamatay na tayo, kailangan nating pahirapan si Thane. Tumayo din si Xerxes, at isang malakas at masiglang aura ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos, nagpatawag siya ng Chaotic Treasure. Lahat, makinig sa utos ko. Atake! Atake! Ang malalakas na pag-awit ay nagmula sa Mount Malevolent Moon, na winasak ang kawalan sa itaas ng lugar. Ang proteksyon na porma sayon sa paligid ng Mount Malevolent Moon ay nagkalat, at 10,000 sundalo mula sa Dark Army ang sumugod upang labanan ang kanilang mga kaaway. Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng itim na baluti ang lumapit mula sa hukbo ng kalaban. Itinutok niya ang kanyang espada sa Mount Malevolent Moon at sumigaw, Shena, Xerxes. Sumuko ka sa akin, at ipapangako ko na hindi ko sasaktan ng sinuman. Banta ni Thane sa ere. Kung tutuusin, hindi niya tunay na pangalan si Thane. Pagkatapos niyang maging isang ika-9 na stage lord at masakop ang Diabolic Welkin, isa sa 9 heavens, pinalitan niya ang kanyang pangalan sa Thane at tinukoy bilang Lord Thane.
Nakasuot ng itim na battle armor si Thane at may hawak na sibat. Siya ay may napakalakas na enerhiya na naglalabas mula sa kanyang katawan. Nakatayo sa harap ng hukbo, mukha siyang nagbabantang demonyo. Sa sandaling iyon, si Shena at Xerxes ay sumugod na palabas ng Mount Malevolent Moon kasama ang kanilang hamak na tropa. Ang mga ito ay matagal ng tagasunod nila na tumulong sa pagsakop sa Malevolent Land ng sama-sama. Napatingin si Xerxes kay Thane at sa kanyang hukbo sa likuran niya sa di kalayuan. Galit siyang ngumuso sa kaumungol, UB** starred, Thane. Kung gusto mong sakupin ang Mount Malevolent Moon, kailangan mong gawin ito sa patay kong katawan. Isang kahanga-hangang aura ang pinakawalan ng katawan ni Xerxes. Kahit alam niyang hindi siya kalaban ni Thane, siya ay walang takot. Si Thane ay maaaring isang 9th stage lord, ngunit hindi yun nangangahulugan na si Xerxes ay isang simpleng pushover. Sa Shena, kahit na hindi nila maprotektahan ang Mount Malevolent Moon, maaari pa rin nilang masugatan ng husto si Thane. Bilang resulta, si Thane ay nanghihina ng sapat na ang ibang mga lord sa Nine Heavens ay maaaring kumilos laban sa kanya. Caught the crap! Singilin. Sigaw ni Shena. Sa sandaling iyon, si Shena ay hindi kasing ganda ng pananamit gaya ng dati. Sa halip, nagningning siya ng brutal na aura ng isang war god. Agad siyang nagpatawag ng nakakasilaw na mahabang espada at sumugod sa kanyang mga kalaban. Patayin sila. Sisingilan. Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ng kanilang mga awit. Nagmadaling lumabas si Shena, na sinundan ng hukbo ng Mount Malevolent Moon. Nagutos din si Thane sa kanyang hukbo. Patayin sila, ngunit mag-iwan ng isang nakaligtas. Isang madugong labanan ang agad na sumiklab sa Malevolent Land. Ang madilim na daigdig ay isang magulong lugar, at ang mga Dark Lord ay hindi pala kaibigan sa isa't isa. Sa makatuwid, ang mga digmaan ay napakadalas doon. Samantala, umalis si James sa Ecclesiastical Restricted Zone sakay sa Qui-Omars. Pabalik, mabilis na sumusulong patungo sa Malevolent Land. Si Qui-Omars ay isang nilalang sa tuktok ng ika-9 na yugto ng Lord rank. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pagpasok sa Acme rank. Maaari siyang ituring na pinakamalakas sa lahat ng 9 Heavens and 10 Earths ng Dark World. Kahit nasa Illuminated World, ang Qui-Mars ay mairaranggo sa pinakamalakas na cultivator. Natural na hindi kasama dito sina Yukia at Thea, na kanina pa nagtatago sa dilim, pati na rin si James. Ang kasalukuyang lakas ni James ay hindi umabot sa Acme rank. Hindi man niya madaling madaig si Qui-Omars, kaya pa rin niya itong talunin. Lumipat si Qui-Omars sa kalawakan sa isang mabilis na clip. Hindi nagtagal, dumating sila sa Malevolent Land at nagsimulang maglakbay patungo sa gitnang rehiyon, Mount Malevolent Moon. Bago sila dumating, naramdaman ni James ang isang mapangwasak na labanan na nagaganap sa Mount Malevolent Moon. Gulat na sabi ni James, may nangyari. Kailangan nating bilasan. Binilisan ni Qui-Omars ang kanyang pagtakbo. Isang spatial rift ang lumitaw sa unahan nila, at nawala sila sa pamamagitan nito. Sa susunod na sandali, lumitaw ang dalawa sa labas ng Mount Malevolent Moon. Sa labas ng Mount Malevolent Moon, isang matinding labanan ang naganap. Desidido si Thane na sirain ang puwersa ng Mount Malevolent Moon. Pinamunuan ni Shena at Xerxes ang kanilang mga hukbo laban sa kanilang hindi mabilang na mga kaaway. Ang mga powerhouse ng Mount Malevolent Moon ay napapalibutan sa lahat ng panig, at ang bawat sundalo ay humarap sa ilang kalaban ng sabay-sabay. Si Shena at Xerxes, sa kabilang banda, ay naipit sa mahirap na mga sitwasyon. Hinarap ni Xerxes ang 4 na 8th stage lords. Samantala, hinarap ni Shena si Thane, na nasa mas mataas na cultivation rank kaysa sa kanya. Kahit si Thane ang kalaban niya, nagawa pa rin niyang hawakan ang sarili niya. Gayunpaman, mayroong maraming mga powerhouse sa ilalim ng utos ni Thane. Ilang powerhouse ang nakipagtulungan kay Thane para maalis si Shena. Hawak ni Shena ang isang mahabang espada na nagliliwanag ng malakas na aura. Ang kanyang sword energy ay nagwasak ng libo-libong kilometro, na sinira ang paligid. Ang sibat ni Thane ay parehong nakakatakot at madaling nasira ang sword energy ni Shena. Biglang sumulpot ang isang 8th stage lord sa likod ni Shena. Sa oras na napagtanto ni Shena ang panganib, huli na ang lahat.
Itinaas ng 8th Stage Lord ang kanyang punyal at itinutok ito sa likod ni Shena. Isang itim na liwanag ang lumabas mula sa punyal at tumagos sa katawan ni Shena. Nagsimulang tumagas ang enerhiya ni Shena matapos siyang saksakin, at hindi niya napigilan ang pag-atake ni Thane. Napalipad ang kanyang katawan habang tinamaan siya ng sibat ni Thane. Sa puntong iyon, natukoy na ang labanan. Si Thane ay nag-hover sa langit at tumingin sa ibaba ng mapagpakumbaba. Patayin silang lahat. Huwag hayaang makatakas ang sinuman. Si Thane ay nagmukhang taga-ani, na nagpahayag ng kapalaran ng mga tropa ng Mount Malevolent Moon. Si Shena ay tinamaan ng isang palihim na pag-atake at pagkatapos ay ibinato ng sibat ni Thane. Ang kanyang katawan ay puno ng mga butas. Bumagsak siya mula sa langit at nahulog sa wasak na lupa sa ibaba. Sa kanyang cultivation rank, hindi madaling patayin siya. Walang sinuman sa larangan ng digmaan ang makakapigil sa kanya kung sinubukan niyang tumakas. Gayunpaman, tumanggi siyang umalis. Masisira ang moral ng kanyang mga tropa kung iiwan niya sila. Kung sila ay mamamatay, gusto niyang mamatay sa tabi nila. Swoosh! Isang makinang na liwanag ang bumaril mula sa mga guho. Hinawakan ni Shena ang kanyang mahabang espada. Magulo ang buhok niya, maabo ang balat at mukha siyang pagod sa labanan. Tiningnan niya ang kanyang hukbo na nalulupig, at ang kanyang puso ay nagdurusa sa matinding paghihirap. Hinawakan ni Thane ang kanyang sibat at dahan-daang lumapit kay Shena. With a gloomy expression, he said, "Masyado kang mayabang, Shena. Ang Malevolent Land ay palaging isang magulong lugar. Walang Panginoon ang nang-ahas na subukang pag-isahin ito. Gayunpaman, nagawa mong magtagumpay. Kahit na hindi ako ang umatake sa iyo, gagawin din iyon ng ibang mga lords mula sa Nine Heavens." Mayabang at malakas na deklara ni Thane para marinig ng lahat. Ihahatid na kita. Isang itim na liwanag ang lumitaw mula sa kanyang sibat, at ang nakakatakot na puwersa ay sumugod patungo kay Shena. Namutla ang mukha ni Shena. Sa kalagayan niya ngayon, imposibleng harangin niya ang nakamamatay na suntok ni Thane. Sa kabila nito, tumanggi siyang tumakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa kanyang kamatayan. Sorry, James. Hindi ko kayang iwanan ang aking mga tauhan na piniling manatiling tapat sa akin. Bago siya mamatay, naisip ni Shena si James. Nagpunta siya sa Ecclesiastical Restricted Zone ngunit hindi na bumalik. Pagkatapos ng ilang epoch, sa huling segundo, isang lalaking nakasakay sa baka ang lumitaw sa larangan ng digmaan at sumugod sa harap ni Shena. Bago si James maaaring kumilos, agad na hinarang ng baka ang nakamamatay na suntok ni Thane. Ipinikit ni Shena ang kanyang mga mata sa pag-asa ngunit napagtanto na hindi kailanman damapo sa kanya ang suntok. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang lalaking nakasakay sa isang baka sa kanyang harapan. James. Agad na lumiwanag sa tuwa ang magandang mukha ni Shena. Tumalon si James sa baka at tumayo sa harap ni Shena. Sa di kalayuan, malamig na sinabi ni Thane, "Sino ka? How dare you interfere with my business? Ito ay walang kinalaman sa iyo, kaya umalis ka agad. Kung hindi, huwag kang umasa ng anumang awa mula sa akin." Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James. Lumapit siya kay Shena at nakita niya ang magulo nitong buhok at sugatang katawan. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at ang napakagandang life power ay lumabas sa kanyang palad. Bumaon ang kapangyarihan sa katawan ni Shena at mabilis na nakabawi ang mga sugat nito. Malumanay na tanong ni James. "Okay ka lang ba?" "Ayos lang ako." Bahagyang umiling si Shena. Tumingin siya sa kinubkob na si Xerxes at nagsusumamo, "Pakiusap tulungan mo si Xerxes." Sinulyapan ni James ang larangan ng digmaan at naunawaan ang kalagayan ng mga bagay. Mabilis niyang utos. "Mga Qui-Omars, patayin silang lahat. Huwag hayaang makatakas ang sinuman." Hindi alam ni James ang dahilan ng labanan ngunit nakita niya na lumitaw ang mga tropa ng kaaway sa Mount Malevolent Moon. Ang Mount Malevolent Moon ay ang teritoryo ni Shena at ang kanyang base. Dahil nakipaglaban na sila sa Mount Malevolent Moon, hindi magpapakita ng awa si James sa kanyang mga kaaway. "Ha! Anong matapang na pahayag?" Malungkot ang mukha ni Thane. Siya ang namumuno ni Diabolic Welkin at may mabuting pakikitungo sa ilang lord sa Nine Heavens.
Walang sinuman sa madilim na mundo ang nang-ahas na magsabi ng anuman tungkol sa pagpatay sa kanya. Nang marinig ni Qui Omars ang utos ni James, umungol siya bilang pagsang-ayon. Umalangaw-ngaw sa langit ang boses niya at binasag ang kawalan. Natigilan ang mga nagsasagupa ang hukbo sa ibaba nila at agad na napabalik sa kani-kanilang Panginoon. Utos agad ni Shena, withdraw. Retreat sa Mount Malevolent Moon. Matapos matanggap ang kanyang mga utos, mabilis na umatras ang mga tropa ng Mount Malevolent Moon. Sa sandaling iyon, kumilos si Qui Omars. Lumiwanag ang kanyang katawan, at agad siyang lumaki. Sa isang maikling sandali, siya ay naging isang behemoth na naglalabas ng isang primal aura mula sa kanyang katawan. Itinaas ni Qui Omars ang kanyang napakalaking kuko at ibinaba ito. Bago lumapag ang kanyang kuko sa lupa, isang malakas na puwersa ang kumalat at sumisira sa paligid. Hindi nakayanan ng hukbo ni Thane ang aftershock, at marami sa kanyang mga sundalo ang nalipol. Wala ni Katie Ting sa kanila ang naiwan. Sa isang maikling sandali, 10,000 ng kanyang mga tauhan ang namatay. Nagsalubong ang kilay ni Thane. Nakakakilabot na nilalang. Kailan nag-exist ang isang nilalang na katulad niya sa Dark World? Napailing si Thane. Alam niya halos lahat ng powerhouse sa Dark World ngunit hindi niya alam ang pinagmulan ng mabangis na Divine Cow na nauna sa kanya. Pinagmasdan ni James ang larangan ng digmaan. Ang nasugatan na si Xerxes ay kinubkob pa rin ng mga powerhouse. Siya ay lubhang nasugatan at mamamatay kung patuloy siyang lalaban. Pagkatapos ng kanyang unang pag-atake, tiningnan ni Kiamars si Thane sa malayo at ang libo-libong lalaki sa ibaba niya. Ibinuka niya ang kanyang malaking bibig at bumantong hininga, na naging sanhi ng isang malakas na hangin na hamampas pasulong. Ang bugzo ng hangin ay tinangay ang lupa na may mapangwasak na puwersa. Halos agad na nalipol ang hukbo ni Thane ng hamampas ang malakas na hangin. Ilang mas mahihinang Panginoon ang namatay kaagad. Tanging si Thane at ilang powerhouses ang nakatakas sa brutal na pag-atake. Tumakas si Thane sa malayo, at dumilim ang mukha. Lord Thane, tumakbo ka na. Saan nanggaling ang halimaw na ito? Bakit siya nakakatakot? Kailangan na nating umatras, Lord Thane. Pagmamakaawa ng mga kampan ni Thane sa kanya. Umalis. Bakas sa mukha ni Thane ang pag-aalinlangan. Ang balita tungkol sa kanyang pamumuno sa isang hukbo sa Malevolent Land ay kumalat na sa buong Dark World. Kung tatakas siya ngayon, mawawala ang kanyang kinatatayuan sa Dark World. Habang walang ginagawa si Thane, naglunsad ng panibagong pag-atake si Qui Omars. Nang maramdaman ang nakakatakot na aura ni Qui Omars, kahit isang 9th stage lord na tulad ni Thane ay nawalan ng lakas ng loob na lumaban. Agad namang naglabas ng utos si Thane, retreat. Kasunod ng kanyang utos, ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nagmamadaling kumalas. Maging ang mga kumubkob kay Xerxes ay umatras. Mabilis silang hinabol ni Qui Omars, na gustong patayin sila sa ibabaw ng Mount Malevolent Moon. Gayunpaman, inutusan ni James, tama na. Maaari mong ihinto ang paghabol sa kanila. Bumalik ka. Hindi pa rin alam ni James ang nangyari para ma-raid ang Mount Malevolent Moon. Plano niyang kumilos matapos mapunan ang mga detalye. Sa loob ng Mount Malevolent Moon, tulala ang mga nasasakupan ni Shena matapos masaksihan ang mga pag-atake ni Qui Omars. What the hell? Anong klaseng nilalang ito? Malakas siya at nagawa niyang pabagsakin ang libo-libong sundalo ni Thane. Paano nakilala ni Lord Shena ang isang napakalakas na nilalang? Si Tai ay isang 9th stage lord. Gaano kalakas ang nilalang na iyon na maaaring takutin si Thane para umatras? Nagpalitan ng nalilitong tingin ang mga nasasakupan ni Shena. Lahat sila ay nagpakatatag upang mamatay para sa Mount Malevolent Moon. Gayunpaman, ang mga tides ng labanan ay nabaligtad ng napakabilis. Isang Divine Cow ang nag-iisang nagtagumpay sa Thane, isa sa mga patakaran ng 9 Heavens ng Dark World. Sa labas ng Mount Malevolent Moon, sumugod si Xerxes kay James. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, mapalad kaming dumating ka sa tamang oras, James. Kung hindi, ang Mount Malevolent Moon ay nawasak na sa lupa. Curious na tinitigan ni Shena ang baka na nakatayo sa tabi ni James. Ang Divine Cow ay bumalik sa laki ng isang ordinaryong baka at tahimik na tumayo sa tabi ni James.
Sino ito, James? Dahil sa curiosity, gustong hawakan ni Shena ang ulo ng baka. Gayunpaman, itinaas ni Omars ang kanyang ulo, inilabas ang kanyang mga ngipin, at binigyan siya ng masamang tingin. Natakot nito si Shena at mabilis siyang napaatras habang matamang pinagmamasdan ng Divine Cow. Utos ni James. Kalma lang, Omars. Hindi sumagot si Omars at tahimik na tumabi kay James. Sabi ni James, pag-usapan natin ito sa loob ng Mount Malevolent Moon. Okay. Tumango si Shena. Sama-samang bumalik ang grupo sa Mount Malevolent Moon. Umupo si Shena sa pinakamataas na upuan ng main hall ng Mount Malevolent Moon. Ang mga upuan nina James at Xerxes ay nasa gilid ni Shena at bahagyang nasa ibaba ng upuan niya. Maraming lords na tapat kay Shena ang nakatayo sa main hall. Sa kabila ng pananakot ni Thane, pinili nilang manatili sa likuran para lumaban sa tabi niya. Bago pa makapagsalita si Shena, bumalik sa bulwagan ang mga lords na tumakas noon. Lord Shena, marami talaga akong alam na powerhouses sa Nine Heavens. Sa katunayan, umalis ako upang hanapin ang kanilang mga pampalakas. Hindi ko inaasahan na makikilala mo ang isang makapangyarihang tao. Talaga, umalis din ako para maghanap ng reinforcements. Mabubuhay at mamamatay ako sa tabi ng Mount Malevolent Moon. Ang mga lords na tumakas bago sumiklab ang labanan ay nagsimulang mag-alok ng mga dahilan. Tumingin sa kanila si Shena at mahinahong sinabi, dahil pinili ninyong umalis, hindi na kayo kasali. Mount Malevolent Moon. Hindi ka welcome dito. Please umalis ka kaagad. Lord Shena, mangyaring muling isaalang-alang. Wala akong iba kundi tapat sa Mount Malevolent Moon. Nang malaman nila na sila ay ipinatapon, ang mga Panginoong ito ay mabilis na nagpumilit na manatili at ipinahayag ang kanilang katapatan sa Mount Malevolent Moon. Malamig na sinabi ni Xerxes, noong nasa panganib ang Mount Malevolent, lahat kayo ay tumalikod dito ng walang pag-aalinlangan. Ngayong wala na ang panganib, matapang ka nang bumalik sa amin. Hindi tinatanggap ng Mount Malevolent Moon ang mga taong katulad mo. Wala tayong silbi sa mga duwag. Mu. Sa pasukan ng main hall, sumigaw ng malakas si Omars. Ang kanyang malakas na pag-iingay ay natakot sa mga nagbabalik na Panginoon. Walang awa na sumigaw si Xerxes, lumabas ka. Sa takot na manatili ng ilang segundo, ang duwag na grupo ay mabilis na umalis sa bulwagan sa kawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal, tanging ang mga handang ibigay ang kanilang buhay para sa Mount Malevolent Moon ang naiwan sa bulwagan. Tiningnan sila ni Shena, tumayo, at sinabing, I appreciate every one of you. Nalampasan natin ang suliraning ito dahil nanatili kayong lahat para lumaban ng sama-sama. Karamihan sa inyo ay nagtamo ng mga pinsala, kaya kayo ay pinaalis upang gamutin ang inyong mga sugat. Oo, Lord Shena. Aalis muna kami, Lord Shena, Lord Xerxes. Ang mga Panginoong ito ay nagpaalam at tumalikod upang umalis. Gayunpaman, lahat ng mga ito ay hindi maiwasang mapatingin kay James bago umalis. Nagkita na sila noon ni James at alam nilang isa siyang tao mula sa Illuminated World. Alam din nila na nagpadala ng tropa si Shena sa First Universe dahil kay James. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas siya. Bagaman hindi ipinakita ni James ang kanyang sariling lakas, ang banal na baka na kasama niya ay labis na kakilakilabot. Kaya naman, hindi nila maiwasang magtaka kung gaano kalakas si James. Siya ba ay isang admin? Ang mga Panginoong ito ay naguguluhan at napaka-curious tungkol sa ranggo ng cultivation ni James. Pagkalabas nila ng bulwagan, mabilis na bumaba si Shena mula sa pinakamataas na upuan. Pumunta siya sa gilid ni James, umupo, at masayang hinawakan ang kamay nito. James, nakulong ka ba sa Ecclesiastical Restricted Zone nitong ilang epoch? Na-curious din si Shena kung paano ginugol ni James ang nakalipas na ilang epoch at gustong malaman pa ang tungkol sa Divine Cow kasunod ni James. Ipinagmamalaki ng Divine Cow ang napakalaking lakas at may kakayahang takutin ang buong hukbo ni Thane para umatras. Ilang epoch na ang nakalipas mula nang umalis si James sa Mount Malevolent Moon para pumasok sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang ilang epoch ay maaaring mukhang matagal na ngunit maikli para sa isang makapangyarihang Panginoon tulad ni Shena. Nagtataka siya kung si James ay nasa Ecclesiastical Restricted Zone noong huling dalawang epoch.
Oo, bahagyang tumango si James. Hindi itinago ni James ang katotohanan kay Shena at Xerxes dahil mukhang mapagkakatiwalaan sila sa kanya. Buo ang tiwala niya kay Shena. Samantala, si Xerxes ay naging kaibigan din niya sa loob ng maraming taon at dumaan sa impyerno at mataas na tubig kasama niya. Bukod dito, bumalik siya sa kanyang pamilya upang hanapin ang kanilang mga sinaunang aklat ngunit tinugis siya ng mga mahiwagang puwersa dahil kay James. Nakita ko si Jabari sa Ecclesiastical Restricted Zone at nakilala ko rin ang dating may-ari ng Ecclesiastical Restricted Zone. Isa siyang human powerhouse mula sa Primordial Realm era. Ibinuka ni James ang kanyang bibig at ikinwento ang kanyang mga karanasan sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ibinunyag niya ang bawat huling detalye, kabilang ang katotohanan na siya ang naging bagong may-ari ng Ecclesiastical Restricted Zone. Ang Divine Cow sa labas ay ang Guardian Beast ng Ecclesiastical Restricted Zone. Siya ay napakalakas at nasa tuktok ng ika-9 na yugto ng Lord rank. Malapit na siyang maabot ang Acme rank. Nakinig sina Shena at Xerxes na may seryosong ekspresyon. Hindi nila inaasahan ang napakaraming bagay na nangyari sa malayong nakaraan ng madilim na mundo, ni hindi nila inaasahan na malaman na ang madilim na mundo ay nadumihan. Gayunpaman, labis na nagulat si Shena sa katotohanan na si Ukiah ay si Thea. Siya ay natigilan sa hindi makapaniwala at nag-aalinlangan na nagtanong, so sinasabi mo na ang kapatid kong babae, si Brianna, ay isang reincarnation ng isa sa mga clone ni Ukiah? Oo, tumango si James. Ito ang lahat ng impormasyong naiwan ni Ukiah. Malamang iniwan niya sila para mahanap ko. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng error sa kanyang timing. Masyado akong mahina para maintindihan ang mensahe niya, pero buti na lang, naintindihan ito ni Jabari. Iniabot niya sa akin. At saka, sinabi sa akin ni Master Mateo na si Thea ang matrona ng human race. Huff! Huminga ng malalim si Shena. Matapos marinig ang balita, bumigat ng husto ang puso ni Shena. Malaki ang pagmamahal ni James kay Thea. Matapos malaman ang kanyang kahanga-hangang background, paano niya magagawang makipagkompetensya kay Thea para kay James? Pagmamahal. Inalis niya ang kanyang malikot na pag-iisip at nagtanong, ano ang susunod mong planong gawin? Naparito ako upang pag-usapan iyon sa iyo, sabi ni James. Tumango si Shena at sinabing, ipaalam mo sa akin kung ano man ang nasa isip mo. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Sandaling nag-isip si James at sinabing, sa pagkakaalam ko, iniwan ng 10 great races ang Watchers in the Primordial Realm, na kilala ngayon bilang Dark World, para subaybayan ang mga naninirahan dito. Ang kanilang mga tungkulin ay alisin ang mga nilalang na nakakuha ng malaking lakas. Noong nakaraan, ang mga Watchers na ito ang may pananagutan sa pagpapalaganap ng balita tungkol sa Acme Path. Dalawa ang plano ko ngayon. Nang marinig ito, nagtanong si Shena. Ano sila? Sagot ni James. Ang unang opsyon ay pag-isahin ang 9 Heavens at 10 Earth ng Dark World, na pinipilit ang Watchers na ihayag ang kanilang mga sarili. Pagkatapos nito, sisirain natin sila. Tanong ni Xerxes, ano ang pangalawang plano? Sinabi ni James, ang pangalawang plano ay isabatas kapag ang madilim na mundo ay nagkakaisa. Kakailanganin nating hanapin ang natitirang universe seeds at pasiglahin ang mga ito. Pagkatapos, dapat nating pagsamahin ang mga ito para makabuo ng isang mundo na kasing lakas ng Primordial Realm noong panahon nito. Sa pagpapaliwanag niya, unti-unting naging malungkot ang ekspresyon ni James. Hindi ko pa alam kung gaano kalakas ang mga Watchers na nagtatago sa Dark World at kung naabot na nila ang Acme rank. Kung tayo ay kumilos ng padalos-dalos, ang ating mga plano ay maaaring mabaygo, at ang ating mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Kung gayon, paano mo pinaplano na isakatuparan ang mga ito? Tanong ni Shena. Ang mga bagay na ito ay masalimuot at hindi lamang isang salungatan sa pagitan ng mga puwersa. Maaapektuhan nito ang bawat naninirahan sa madilim na mundo at ang 12 universo. Kung may mangyayaring hindi inaasahan, masasayang lang ang pagsisikap ni Ukiah sa buong panahong ito. Sabi ni James, hindi ko alam kung nasaan si Thea ngayon. Kung kasama natin siya, magiging mas madali ang lahat. Hindi ko alam ang eksaktong detalye ng plano niya,
kaya ayokong kumilos ng padalos-dalos at maakit ang atensyon ng ating kalaban. Ipagpalagay na matuklasan ng mga Watchers ang aming mga plano at iulat ang impormasyon sa 10 mahusay na karera, mabilis silang magpapadala ng mga powerhouse at madali kaming mapapawi. Nakadikit ang labi ni James. Gumawa siya ng 2 plano na maaaring magkasabay. Gayunpaman, nag-aalala rin siyang makagambala sa mga unang plano ni Thea. Nag-aalala siyang mapuko ang hinala ng kalaban, kaya nag-alinlangan siyang kumilos. Tinanong ni Shena, dapat ba tayong kumilos o hindi? Kinakamot ni James ang kanyang mga templo dahil sa pagkabigo. Bagamat natutunan niya ang ilang bagay tungkol sa Primordial Realm era, marami pa ring detalye na hindi niya sigurado. Ano nga ba ang plano ni Thea? Gayun din, ilang Watchers ang nagtago sa Dark World, na sinusubaybayan ang sitwasyon. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni James at tuwang-tuwa siyang napabulalas, how about this? The Watchers hidden in the Dark World are searching for Thea this whole time and she didn't reveal herself because she wasn't fully recovered. Ito ang dahilan kung bakit natatakot siyang magpakita ng sarili. Kung oo, paano kung gumawa tayo ng peking Thea para ilabas ang mga Watchers sa pagtatago? Kapag ilantad ng mga tagamasid na ito ang kanilang mga sarili, masusundan natin sila at mahuhuli sila sa isang iglap. Matapos marinig ang plano ni James, bahagyang tumango si Shena at sinabing, "This is the best we can do considering all we know at the moment." Paano natin lalabanan ang mga Watcher na ito gamit ang ating lakas, gayunpaman? Saglit na pinag-isipan ni James ang tanong at sinabing, marahil ang mga Watchers na ito ay hindi masyadong malakas. Sinulyapan ni Xerxes si James at nagtanong, "Oh, bakit mo nasabi?" Sinabi ni James, ang mga tagamasid na ito ay nagpakalat ng mga alingaw tungkol sa Acme Path upang maakit ang 309 na Stage Lord sa hindi kilalang rehiyon ng madilim na mundo. Nagdulot ito ng dark strife. Inilabas lamang nila ang lahat matapos magtamo ng matinding pinsala ang magkabilang panig. Hindi nila madadaanan ang lahat ng pagsisikap na iyon kung sila ay talagang sapat na malakas. Natigilan si Shena sa paliwanag ni James. Seryoso James. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa 309 na Stage Lords dito. Kahit na sila ay nasugatan, nakakatakot na ang mga Watchers na ito ay maaaring makuha ang lahat ng 300 sa kanila. Wala pang 39 Stage Lords ang natitira sa Dark World, lalo pa ang 309 Stage Lords. Personally, parang hindi sila malakas. Tingnan mo na lang si Queomars. Ang kanyang cultivation rank ay nasa tuktok ng 9 na yugto ng Lord rank. Gayunpaman, hindi siya kayang kalmutin ng 9th Stage Lord. Sa tingin ko, kaya niyang kunin at pumatay ng ilang dosenang 9th Stage Lords, kontra ni James. Ipinaliwanag ni James ang kanyang pangangatwiran. Naramdaman ni Xerxes na makatwiran ang mga sinabi ni James. Gayunpaman, ang lakas lamang ni Queomars ay hindi kayang alisin ang lahat ng Watchers. Para kay James, hindi malakas ang Watchers. Gayunpaman, pinagbantaan ng mga Watchers na ito ang mga naninirahan sa Dark Worlds at Illuminated World. Sila ay mga powerhouse na kayang sirain ang Dark World. Sinabi ni Shena, sa tingin ko kailangan natin ng mas konserbatibong diskarte. Ang Watchers ay mukhang hindi malakas, ngunit iyon ay kung sila ay lalaban sa iyo. Inaamin kong makapangyarihan ka na ngayon, pero kaya mo ba talagang labanan ang bawat tubig? Bago natin maunawaan kung paano haharapin ang mga ito, pinakamahusay na huwag kumilos ng walang ingat. Nagpahayag si Shena ng kanyang opinyon. Si James ay hindi makapagpasya ng mga bagay sa kanyang sarili dahil ang kanyang mga aksyon ay lubos na makakaapekto sa maraming buhay. Ang isang maling desisyon ay maaaring humantong sa kapahamakan. Binigyan ni Shena si James ng ilang alternatibong mungkahi. Ibinahagi rin ni Xerxes ang katwiran ni Shena. Dahil maraming hindi tiyak na mga variable ngayon, hindi sila maaaring kumilos ng walang ingat habang ang kanilang mga kaaway ay nakatago sa dilim. Okay. Tumango si James, sang-ayon sa mga mungkahi nila. Sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, pinakamahusay na nagpatuloy sila ng may pag-iingat. Sabi ni James, alam na ng mga Watchers kung sino ako. Noong hinahabol si Xerxes, pumunta kami upang iligtas siya, at nakipag-away ako sa ilang hindi kilalang nilalang.
Kung hindi ako nagkakamali, ang mga hindi kilalang kalaban na ito ay ang mga Watchers the Greater Realms na iniwan sa Dark World. Ang kanilang trabaho ay pangunahing subaybayan ang aktibidad ng Dark World. Ang madilim na mundo ay selyado na, at ang pagpasok sa Acme rank ay imposible. Ang mga nagsisikap na makapasok sa ranggo ay makikitang sira ang kanilang mga kaluluwa. Sa kabila nito, may ilang mga exception na naging Acmins. Upang maiwasan ang higit pa sa mga pagbubukod na ito na tumaas, hindi sila titigil sa anuman upang alisin ang anumang potensyal na banta. Dahil na-expose ko na ang sarili ko, I use my presence to draw their attention. Samantala, kayong dalawa ay kikilos ng patago. Sandaling isinagawa ni James ang kanyang plano. Gusto niyang akitin ang mga Watchers at labanan sila para matuto pa tungkol sa kanila. Sa kabilang banda, palihim na kikilos sina Shena at Xerxes upang pag-isahin ang madilim na mundo. Kasabay nito, si Jabari at ang iba pa ay naglalakbay sa Chaos upang hanapin ang natitirang Universids, pasiglahin ang kanilang paglaki, at pagsamahin ang mga resultang universo. Matapos marinig ang plano ni James, nabahala si Shena. Sobrang laki mo sa akin at kay Xerxes, James. Ang pagsakop sa malasakit na lupain ay sapat ng mahirap. Imposibleng pag-isahin ang madilim na mundo. Bago ko gawin ang papel ko, tutulungan ko kayong dalawa. Nakatagpo na ako ng ilang powerhouse sa Ecclesiastical Restricted Zone. I'll try to recruit them, ani James. Tunay na nakilala ni James ang maraming powerhouse sa Ecclesiastical Restricted Zone. Bilang karagdagan sa tagapag-alaga ng bundok ng Ecclesiastical Restricted Zone, Cuiomars, nakilala rin ni James ang isang misteryosong ibon, na malamang na ang ninuno ng Gorger, Peb. Napakalakas din niya at tiyak na nasa tuktok ng ika-9 na yugto ng Lord rank. Ang mahiwagang ibon ay malamang nakapantay ni Cuiomars dahil inaangkin niyang kaya niyang talunin si Cuiomars kung gugustuhin niya. Bukod sa dalawang iyon, naroon din si Yehosheva. Si Yehosheva ay nabuhay ng napakahabang panahon. Nang siya ay nakulong sa Ecclesiastical Restricted Zone, ang labanan sa Primordial Realm ay katatapos lang, at ang lupain ay hindi pa rin nadumisan. Si Yehosheva ay nasa ika-9 na yugto ng Lord rank sa loob ng mahabang panahon at pinagkadalubhasaan ang hindi mabilang na mga kasanayan sa pagpirma. Sa oras na halos matapos na si James sa kanyang nakaraang panahon ng paglilinang, si Yehosheva ay nagsusumikap din sa paglinang. Kahit na hindi pa niya naabot ang rurok ng 9th stage ng Lord rank, tiyak na mas may kakayahan siya kaysa sa average na 9th stage Lords. Sa kasalukuyang Dark World, wala masyadong 9th stage Lords. Kung ang misteryosong ibon at si Yehosheva ay tumulong kay Shena, hindi magiging mahirap ang pag-isahin ng madilim na mundo. Sabi ni Shena, sige. Dapat maging maayos kami sa tulong mo. Pinag-usapan nina James at Shena ang mga detalye ng kanilang plano. Pagkatapos nilang tapusin ang lahat, umalis na si James. Nais niyang bumalik sa Ecclesiastical Restricted Zone dahil ang isa pang 9th stage Lord, si Lord Samsung, ay nakulong doon. Noong una, walang balak si James na tulungan siya. Gayunpaman, kailangan niya ang lahat ng reinforcements na maaari niyang makuha ngayon. Nais ni James na mag-recruit ng mas maraming powerhouses upang tulungan si Shena at dagdagan ang kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Nakasakay sa Cuiomars, bumalik si James sa Ecclesiastical Restricted Zone. Noong nakaraan, si Mateo ay nag-set up ng isang malakas na pormasayon upang bitag ang isang Acmin sa isang mapanganib na larangan ng digmaan sa loob ng Ecclesiastical Restricted Zone. Nabasag ang pormasayon sa panahon ng pakikipaglaban sa Acmin, at ang lakas nito ay hamina ng husto sa paglipas ng panahon. Bagamat ito ay nasira at hamina, ang pormasayon ay may kakayahang matrap at pumatay sa isang makapangyarihang Acmin. Matapos matisod si Lord Samsung sa pormasayon, hindi niya ito madaling nakatakas. Si James ay lumitaw sa gitnang rehiyon ng Ecclesiastical Restricted Zone, na isang isla. Nakatayo siya sa tuktok ng isang espiritual na bundok at tumingin sa nabasag na pormasayon sa di kalayuan. Nakita niya si Lord Samsung na lumalaban sa natitirang lakas ng formation. Higit pa rito, ang kaluluwa ng isang Acmin ay nananatili sa loob ng pormasayon. Kahit patay na siya, nagtataglay pa rin siya ng nakakatakot na lakas. Bagamat ang kanyang katawan at kaluluwa ay nawasak,
ang kanyang paghihirap ay nanatili at nabuo ang isang matagal na kaluluwa. Ang dati nang nakatagpo ni James sa Sky City ay mga kaluluwa rin. Ang mga kaluluwang ito ay ang natitirang dalamhati ng mga Acmeans na namatay sa Ecclesiastical Restricted Zone. Partikular na itinayo ni Master Mateo ang Sky City upang bitag ang mga nagtatagal na kaluluwang ito. Sa paglipas ng panahon, hihina din ang lakas ng mga kaluluwang ito. Unti-unti, sila ay ganap na maglalaho. Gayunpaman, ang nagtatagal na mga kaluluwang ito ay tumagal ng mahabang panahon upang mawala. Kahit na sila ay umiral mula pa noong Primordial Realm era, sila ay kasing lakas ng Ninth Stage Lords. Samantala, hindi masyadong malakas ang mga nananatiling kaluluwa sa nabasag na Porma Sion, dahil patuloy na inuubos ng Porma Sion ang kanilang kapangyarihan. Ang nagtatagal na mga kaluluwa sa Porma Sion ay mayroon lamang lakas na katumbas ng lakas ng isang ikasyam na Stage Lord. Habang nilalabanan niya ang natitirang kapangyarihan ng Porma Sion, kinailangan ding labanan ni Lord Samsung ang mga kaluluwang nananatili. Siya ay punit-punit at malubhang nasugatan ngunit patuloy na nagtamo ng mas maraming pinsala. Sa kabila ng kanyang matinding pinsala, siya ay isang 9th Stage Lord at hindi madaling mamatay. Hindi magiging problema para sa kanya na mabuhay sa basag na Porma Sion para sa isa pang ilang libo o 10,000 epochs. Sa kalaunan, masisira niya ang Porma Sion at makatakas. Sabi ni Kui Omars, Guro, si Lord Samsung ay mayabang at mayabang. Hindi siya kaagad makikipagtulungan sa iyo, at mahihirapan kang mapagtagumpayan siya. Gusto mo bang sadyang ilagay ko pa sa panganib siya? Sige. Mukhang magandang ideya. Pumayag naman si James. Alam ni James na mahirap mag-recruit ng 9th Stage Lord. Sa kasalukuyang suliranin ng madilim na mundo, ang 9th Stage Lords ay karaniwang nakarating sa tugatog ng cultivation. Sila ay mga pag-iral na naninindigan sa lahat ng iba, kaya hindi sila madaling magpasakop sa iba. Mabilis na umalis si Kui Omars at lumitaw sa loob ng Porma Sion sa susunod na sandali. Pagpasok pa lang niya sa Porma Sion ay nag-anyuan na siya ng isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng itim na roba. Ang kanyang hitsura ay hindi kapansin-pansin at halos hindi kaakit-akit. Nagtungo si Kui Omar sa kinaroroonan ni Lord Samsung. Sa maikling sandali lang, humarap siya kay Lord Samsung at inatake siya. Si Lord Samsung ay nasa isang mahigpit na lugar at hindi nakareact sa oras sa pag-atake ni Kui Omars. Nagtamo siya ng isa pang matinding pinsala at naging kritikal ang kanyang sitwasyon. Matapos biglang salakayin ni Kiemar si Lord Samsung, tahimik siyang nawala. Sino ka? Nagalit si Lord Samsung. Ang magulo niyang buhok ay umikot habang mabilis siyang lumingon, hinahanap ang kanyang salarin. Halika na. Ipakita ang iyong sarili. Mga mahihina lang ang nagtatago. Kung mayroon kang lakas ng loob, halika kalabanan mo ako ng patas. Si Lord Samsung ay galit na galit mula sa walang katapusang pagpapahirap na dulot ng pagbuo. Kumulo ang dugo niya sa galit. Biglang may sumulpot na figure sa kanyang mga mata. Mabilis siyang napaatras ngunit muli siyang nataman. Binuksan ni Kui Omars ang kanyang dibdib sa pagkakataong ito, na nagdulot ng nakanganga na sugat. Masyadong mabilis ang mga pag-atake ni Kui Omars. Bukod dito, tiniis ni Lord Samsung ang patuloy na pagpapahirap sa Porma Sion, na itinapon siya sa isip. Dahil dito, hindi niya nakita si Kui Omars. Kaya naman, wala siyang ideya kung sino o ano ang nakalusot sa kanya. Matapos magtamo ng matinding pinsala, naramdaman niya ang unti-unting paglabas ng puwersa ng kanyang buhay. Ginamit niya ang anumang lakas na mayroon siya upang manatiling gising, ngunit kinailangan niya ito ng malaking pinsala. Sa ngayon, nakakabitin pa siya. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isang ikasyam na Stage Lord, sa huli ay mamamatay siya sa Porma Sion kung hindi niya matakasan ang kanyang predicamenure. Pagkaraang hampasin ni Kui Omars, lumitaw ang mga kaluluwang nagtatagal sa Porma Sion. Sila ay naging itim na ambon at pinalibutan si Lord Samsung. Ang kanilang masamang kapangyarihan ay nagsimulang masira ang katawan at kaluluwa ni Lord Samsung. Nasa kritikal na pinsala, hindi na kayang ipagpatuloy ni Lord Samsung ang higit pang pinsala. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang kanyang kaluluwa. Sampain si Lord Samsung. Damn it!
Tinatawag ang kanyang natitirang kapangyarihan, pinasabog niya ang mga nananatiling kaluluwa. Ang isang galaw lang na ito ay nakaubos na ng lakas niya. Nakahandusay siya sa lupa at humihingal. Kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon, kung hindi, mamamatay talaga siya sa lugar na ito. Gayunpaman, ang basag na porma sayon ay nakatayo pa rin sa kanyang daan. Bagamat nasira ito, makapangyarihan pa rin ito, at kayang pigilan ang kanyang pagtakas. Pagkaraang itaboy ang mga kaluluwang nagtatagal, muling lumitaw si Kui Omar sa tabi niya. Ang Divine Cow ay hindi nagpakita ng awa at nagpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan. Kahit na si Lord Samsung ay isang ika-9 na stage lord, hindi niya napigilan ang pag-atake at dumami ang kanyang mga pinsala. Gusto niyang lumaban ngunit hindi niya mahanap ang kanyang kalaban. Kalahati. Arg! Galit na ungol ang pinakawalan ni Lord Samsung. Gayunpaman, hindi natapos ang kanyang paghihirap. Si Kui Omars ay patuloy na nagbigay sa kanya ng mas malalalim na sugat. Pinagmamasdan ni James ang lahat mula sa malayo. Nakita niya na si Lord Samsung ay nasa kanyang limitasyon. Umatras man si Kui Omars, mamamatay si Lord Samsung sa mga pag-atake ng mga kaluluwang nagtatagal. Sa sandaling iyon, nag-teleport siya sa nasirang formation. Palihim na naghahanap ng bukas na pag-atake ang mga nananamlay na kaluluwa. Matapos matiyak ang pagod ni Lord Samsung, inipon nila ang kanilang lakas upang harapin ang isang nakamamatay na suntok. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Swoosh! Ang mga kaluluwang nagtatagal ay nagsama-sama sa isang matalas na talim at marahas na sumugod sa pagod na si Lord Samsung. Naramdaman ni Lord Samsung ang panganib at nais niyang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, wala na siyang gaanong lakas para lumaban. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa, alam niyang malapit na ang kanyang wakas. Pinagsisihan niya ang kanyang desisyon na pumunta sa Ecclesiastical Restricted Zone. Si James ay lumitaw sa huling segundo, at hinaranggan ang nakamamatay na pag-atake ng mga nakamamatay na kaluluwa. Matapos malihis ang mga pag-atake ng mga kaluluwang nag-aabang, dali-dali silang umatras sa dilim at maingat na nanood. Samantala, nakapikit pa rin si Lord Samsung habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, hindi dumating ang huling suntok. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang pamilyar na figure. 49. Laking gulat ni Lord Samsung nang makita si James sa harapan niya. Dati, hindi ibinunyag ni James ang kanyang tunay na pangalan at ginamit ang kanyang pekeng pagkakakilanlan, 49. Kaya, kilala ni Lord Samsung si James bilang 49. Tumingin si James sa mahinang Samsung, at mahinahong sinabi, hindi maganda ang hitsura mo. Kung hindi ako nagpakita, namatay ka na. Mabilis na hinawakan ni Samsung ang kanyang nagel iligtas buhay na dayami. Galit na sabi niya, 49, ilabas mo ako dito. Ibibigay ko lahat ng meron ako. Maaari kang magkaroon ng triple star welcome at lahat ng mga kayamanan na naipon ko sa mga nakaraang taon. Ayaw pa niyang mamatay. Sa kanyang cultivation base at mga tagumpay, madali para sa kanya na mabawi ang kanyang dating kaluwalhatian. Ibigay man niya ang lahat ng mayroon siya, siguradong makakabalik siya. Hanggat matulungan siya ni James na makatakas, handang ibigay sa kanya ni Lord Samsung ang anuman. Tinuya siya ni James. Naaalala mo bang inalis ang liwanag ng Acme at iniwan akong harapin ang makapangyarihang halimaw na mag-isa? Dumaan ako sa impyerno para patayin ang halimaw na iyon. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Lord Samsung ang kanyang sarili, nagkakamali ka. Gusto ko talagang bumalik para iligtas ka, pero nakulong ako sa isang delikadong lugar at hindi ako makatakas. Kung makakaalis ako, siguradong bumalik na ako at tinulungan kitang patayin ang halimaw na iyon. Hindi naniwala si James sa isang salita mula sa bibig ni Lord Samsung. Nagsalita siya ng walang pag-aalinlangan, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ano sila? Tumingin si Lord Samsung kay James. Sabi ni James, iwan ko muna kayo sa sarili ko. Sa kalagayan mo ngayon, walang paraan para makatakas ka sa lugar na ito. Nagmamadaling nagtanong si Lord Samsung, ano ang pangalawang opsyon? Sagot ni James, sumuko ka sa akin at sundin mo ang mga utos ko. Kung ipagkanulo mo ako, huwag kang umasa ng kahit katiting na awa.
Ako, salungat na pag-alinlangan ni Lord Samsung. Siya ay isang 9th stage Lord, at ang pinuno ng Triple Star Welcome na isa sa 9 heavens ng Dark World. Ang pagpapasakop sa iba ay mas masahol pa sa kamatayan. Habang tinitimbang niya ang kanyang mga pagpipilian, tumalikod si James at umalis sa lugar. Sa sandaling mawala si James, muling lumapit si Qui-Omars bilang isang mabangis na halimaw at sinugod si Lord Samsung. Sa sobrang takot, sumigaw si Lord Samsung ng naghisteryoso, "Huwag kang pumunta, 49. Huwag mo akong iwan. Susundin ko ang utos mo. Isusumit ko." Ngumisi si James, tumalikod, at naglakad pasulong. Agad siyang humarap kay Lord Samsung at nagpeke ng pag-atake laban kay Qui-Omars, na nagkukunwaring halimaw. Sinunod ni Qui-Omars ang kanyang mga pahiwatig at nagkunwaring sinabog. Tumingin si James kay Lord Samsung, mahinang nakaupo sa lupa, at sinabing, "Binabalaan kita, kung maglakas loob kang suwayin ako, hindi magiging maganda ang magiging resulta para sa iyo." Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay, at ang mga mahiwagang sigal ay lumitaw. Bumaon ang mga sigal sa katawan ni Samsung. Ang isang makapangyarihang Panginoon tulad ni Samsung ay agad na nakaalam kung para saan ang mga sigal. May kontrol na ngayon si James sa kanyang kaluluwa at aabisuhan kaagad kung kimkim si Samsung. Mga saloobin ng pagkakanulo. Sa pangyayaring iyon, maaaring i-set off ni James ang sigal, at pumutok kaagad si Samsung. Takot na takot si Samsung nang mapagtanto niya ang kahihinatnan. Gayunpaman, walang pag-back out sa puntong ito. Wala siyang choice kundi sumunod kay James. Agad namang nangako si Samsung ng kanyang katapatan, "Hindi kita ipagkakanulo." Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas sa kanyang palad. Isang malaking halaga ng life power ang bumuhos at hinigop sa katawan ni Samsung. Agad na gumaling ang kanyang mga sugat, at hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang lakas. Tumayo si Samsung, iniunat ang kanyang mga kalamnan, at nagtanong, "Guro, ito ay isang kakaibang lugar. Sigurado ka bang makakaalis ka ng ligtas?" Magiliw na ikanaway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi mo ako kailangang tawagin bilang guro. James ang pangalan ko. Tawagin mo na lang ako sa pangalan." Sumagot si Samsung, "Okay, Lord James." Sa sandaling iyon, lumapit si Qui-Omars matapos bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Tumalon si James at umupo sa likod ni Qui-Omars. Mabilis na tumakbo si Qui-Omars. Sinabi ni James, "Sumunod ka lang sa akin, at ligtas kang makakalabas sa porma sayon na ito." Laminggalinga si Samsung sa kanyang paligid at kinilig matapos makita ang mga kaluluwang naglalambingan sa dikalayuan. Mabilis niyang sinundan si James. Sumakay si James sa likod ni Qui-Omars, itinaas ang kanyang kamay, at isang sinag ng liwanag ang bumungad mula sa kanyang mga daliri upang bambahin ang mga kaluluwang nananatili sa dikalayuan. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga hiyawan na nawawalan ng pag-asa. Ang mga nananatiling kaluluwa na nakulong sa mga porma sayon ay napawi. Kinilabutan si Samsung matapos makita ang lakas ni James. Gaano kalakas si Lord James? Isip ni Samsung. Laking gulat ni Samsung kung paanong walang kahirap-hirap na pinawi ni James ang mga kaluluwang nagtatagal. Masunurin siyang sumunod sa likuran ni James. Ang mas ikinagulat niya ay ang nakakatakot na porma sayon ay agad na nawala ang lahat ng kapangyarihan nito. Sinundan niya si James palabas ng Ecclesiastical Restricted Zone at lumabas na hindi nasaktan. Pagkaalis nila, gulat na napatingin si Samsung kay James at tinanong siya, "Sino ka ba talaga?" Si Samsung ang pinuno ng Triple Star Welcome at pamilyar sa halos lahat ng powerhouse sa Dark World. Gayunpaman, hindi pa niya nakita si James. Nakakakilabot ang lakas na ipinakita ni James at maging siya ay hindi niya maiwasang mabigla dito. Mabilis na sumagot si James, "Malalaman mo rin ito sa tamang panahon." Dahil hindi na nagdetalye si James, ayaw nang igiit pa ni Samsung. Binago niya ang usapan at magalang na nagtanong, "Saan tayo susunod, Lord James?" "Pupunta tayo sa Malevolent Land," sagot ni James, pagkatapos ay tinapik si Qui-Omars at sinabing, "Let's go." Si Qui-Omars ay lumukso sa langit at tumakbo patungo sa malabo na lupain. Mahigpit silang sinundan ni Samsung.
Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sa main hall ng Mount Malevolent Moon, nagulat si Shena nang makita niyang bumalik si James kasama si Lord Samsung. Parehong nagulat si Xerxes at hindi sinasadyang tumayo. Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at sinabing, "Ito si Lord Samsung, ang pinuno ng Triple Star Welcome. Siya ay mananatili sa Mount Malevolent Moon at mag-uulat sa iyo. Hahanap ako ng mas maraming tao na tutulong sa iyo sa lalong madaling panahon." Sige. Tuwang-tuwang tumanggo si Shena. Hindi inaasahan ni Shena na kukumbinsihin ni James si Lord Samsung na sumunod sa kanya. Ang Unifying the Dark World ay magiging mas madali kung makaka-recruit si James ng mas maraming lords mula sa Nine Heavens. Gayunpaman, inuna ni James ang Pager recruit ng mythical Little Bird. Magiging maayos ang lahat kung ang nilalang na iyon ay handang tumulong sa kanila. Tumingin si James kay Shena at sinabing, "Babalik ako sa Illuminated World. Huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat at hintayin ang aking mga utos." Tumango si Shena at sinabing, "Naiintindihan ko. Mag-iingat ako." Palm. Hindi na nagtagal si James at mabilis na umalis kasama si Qui-Omars. Umalis si James sa Dark World at bumalik sa Illuminated World. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta sa Dark World ay upang malaman ang higit patungkol kay Yukia at hanapin si Jabari. Natupad niya pareho ang kanyang mga layunin. Bukod dito, nalaman niyang si Yukia ay si Thea. Nagawa na niya ang nakatakdang gawin. Bumalik si James sa Illuminated World at nabuhayan siya ng loob habang nilalanghap niya ang dalisay at malinis na hangin nito. Maluwag na bamulong siya, ang isang hindi maruming mundo ay talagang may mas magandang hangin. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Anong nangyayari? Bakit nararamdaman ko ang napakatindi ng Heavenly Path power? Napansin ni James ang isang Heavenly Path na naglalabas ng napakalaking enerhiya at agad na pinakawalan ang kanyang divine sense. Lumiwanag ang mukha niya pagkaraan ng ilang segundo. Nag-merge na sila. Hindi ako makapaniwala. Naging matagumpay ang pagsasanib. Bagamat naguguluhan siya, tumawa ng tuwang-tuwa si James. Siya ay umalis lamang sa 12th universe para sa ilang epochs, na kung saan ay hindi isang makabuluhang tagal ng oras. Gayunpaman, sa panahong ito, matagumpay na nagsanib ang mga universo, at nabuo ang isang super heavenly path. Sinadya ni James na pagsamahin ang 12 universo sa kalaunan, ngunit may nakagawa nito nang hindi niya nalalaman. Nais din ni James na hanapin ang natitirang universe seed sa chaos, himukin ang kanilang pagbuo at pagsamahin ang higit pa sa mga unibersong ito. Sino kayang gumawa nito? Hindi maisip ni James kung sino ang nagpadali sa pagsasanib ng 12 universo noong wala siya. Isang tao lang ang naiisip niya na may kakayahang pagsamahin ang 12 universo, ang dating Panginoon ng unang universo, ang makapangyarihang Panginoon. Bukod sa kanya, walang sinuman sa 12 sansinukob ang may awtoridad na ipatawag ang 12 sansinukob powerhouses at isakatuparan ang pagsasanib ng 12 sansinukob. Bagamat may hinala si James, hindi siya lubos na nakatitiyak na iyon ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kailangan niyang maghanap ng mga sagot sa kanyang tanong. Mabilis na nahanap ni James ang rehiyon na dating bahagi ng 12th universe. Humakbang siya pasulong at mabilis na tinahak ang kawalan. Sa sumunod na sandali, nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Pumasok si James sa rehiyon na dating divine dimension ng human race sa 12th universe. Sa kabutihang palad, naroon pa rin ang Heavenly Court at nakaligtas sa pagsasanib. Sa main hall ng Heavenly Court, isang lalaki ang nakaupo sa pinakamataas na upuan na may hawak na pulang libro. Lumuhod si Jacopo sa ibaba niya. Sa likod niya ay ang iba pang powerhouses mula sa Heavenly Court na nakaluhod din. Binuksan ng lalaking nasa pinakamataas na upuan ang libro at sinabi, "Ito ay isang utos para sa Panginoon ng lahing tao ng 12th District, si Jacopo Caden. Mula ngayon, tinanggal ka na sa iyong posisyon bilang Lord of the 12th District's human race." Agad na tumayo si Jacopo bilang pagtutol. Bakit ako tinatanggalan ng posisyon? Ha! Ang lalaking nasa pinakamataas na upuan ay sumangot ng masama. Ang iyong trabaho ay sumunod sa mga utos, Jacopo. Wala kang karapatang itanong ang lahat ng mga tanong na ito. Kung mayroon kang anumang pagtutol sa utos ng kanyang kabanalan,
maaari kang pumunta sa banal na lugar ng ninuno at makipag-usap ng personal sa kanyang kabanalan. Pagkatapos magsalita, casual na itinapon ng lalaki ang libro at nawala sa bulwagan. Dinampot ni Jacopo ang pulang libro at mat-aim na tiningnan ito. Hindi niya inaasahan na mawawala ang kanyang posisyon pagkatapos magsanib ang mga universo. Ano ang dapat nating gawin? Ano ba talaga ang magagawa natin? Kung ibibigay natin ang posisyon ng Lord of the Human Race, maaaring magdulot ito ng maraming problema. Nakakalungkot na wala si James ngayon. Kung hindi kailanman ipagmamalaki ng makapangyarihang Panginoon ang kanyang kapangyarihan ng ganito. Marami sa mga powerhouse ng human race ang nagbulang-bulungan sa kawalan ng kasiyahan. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol sa makapangyarihang Panginoon. Masyado siyang makapangyarihan. Swoosh! Biglang sumikat ang isang maliwanag na liwanag sa bulwagan at nagtipon upang mabuo ang figure ng isang tao. Nang mapagtanto nila kung sino iyon, nagulat ang mga tao sa bulwagan. Kaagad pagkatapos, masayang bulalas nila. Bumalik ka, James. Tatay. Mr. Hayden. Ang mga kapangyarihan ng human race ay dinagsa siya ng mga pagbati. Tumingin si James sa kanila at bahagyang tumango bilang tugon bago nagtanong, anong nangyayari? Ilang epoch lang ako nawala, at bumalik ako para makita ang 12 universo na pinagsama-sama na. Nakahinga ng maluwag si Jacopo nang makitang bumalik si James. Gayunpaman, mabilis na naglaho ang pakiramdam na iyon matapos maalala ang kapangyarihan ng makapangyarihang Panginoon. Bagamat si James ay isang peak na 9-power macrocosm ancestral god, nalampasan na ng Omnipotent Lord ang ranggo na iyon at naabot ang Acme rank. Maraming nangyari, Dad. Napabuntong hininga si Jacopo. Walang nagmamadali. Gusto kong marinig ang bawat huling detalye. Okay. Tumango si Jacopo. Huminga siya ng malalim at ipinaliwanag, hindi na nagtagal ang mga universo. Pinagsama-sama. Wala pang 1,000,000 taon mula nang mangyari ang kaganapan. Ang taong nagpadali sa pagsasanib ng 12 universo ay ang dating Panginoon ng unang universo, ang makapangyarihang Panginoon. Kinumpirma nito ang mga naunang hinala ni James tungkol sa Panginoon ng unang universo na siyang nagbuklod sa lahat ng sansinukob. Ngayon ang taong iyon ay kilala bilang makapangyarihang Panginoon ng unang distrito. Patuloy na ipinaliwanag ni Jacopo, pinamunuan ng makapangyarihang Panginoon ang pagsasanib ng mga sansinukob. Pagkatapos ng pagsasanib, hinati niya ang bagong sansinukob sa 12 distrito ayon sa teritoryong dating sinakop ng bawat sansinukob. Ang bawat distrito ay may pinuno ng distrito na namamahala sa lugar. Samantala, ang Omnipotent Lord ay naging Panginoon ng bagong universo na ito at pinangangasiwaan ang lahat ng 12 distrito. Sa una, maraming Universe Lords ang sumalungat sa mungkahi ng Omnipotent Lord na pagsamahin ang mga universo. Gayunpaman, siya ay humarap sa kanila ng walang awa at ang mga sumasalungat sa kanya ay malupit na inalis. Matapos ang ilang macrocosm ancestral gods ay namatay sa kanyang mga kamay, walang ibang nang-ahas na sumalungat sa kanya. Ipinaliwanag ni Jacopo kung paano nabuo ang bagong universo. Kung ganoon, sino ang pinuno ng ika-12 distrito? Sabi ni Jacopo, ito ay isang taong ipinadala mula sa unang universo. Hindi pa niya ipinakita ang kanyang sarili sa unang universo. Ang taong ito ay kahanga-hanga, at napapabalitang siya ay isang 9-power macrocosm ancestral god. Isang 9-power macrocosm ancestral god. Kumunot ang noo ni James. Sa 12 sansinukob, ang Omnipotent Lord ay dapat na ang iba pang 9-power macrocosm ancestral god. Paano lumitaw ang isa pang 9-power macrocosm ancestral god matapos akong mawala sa loob lamang ng ilang epoch? Pagtataka ni James. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na mayroong higit pa dito kaysa sa nakikita ng mata. Nag-aalalang tumingin si Jacopo kay James at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon, tatay? Ang Heavenly Court ang ating huling kanlungan. Nangako ang makapangyarihang Panginoon na magpapadala lamang ng pinuno ng distrito upang pamahalaan ang ating distrito at sinabing hindi siya makikialam sa ibang mga bagay. Sa kabila nito, kasalukuyan nilang sinusubukang kunin ang Heavenly Court. Napaisip si James.
Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, iminungkahi ni James, dahil gusto ng makapangyarihang Panginoon ang posisyon, ibigay na lang ito sa kanya sa ngayon. Talaga. Bahagyang natigilan si Jacopo sa kanyang sagot. Nagulat din ang ibang powerhouses. Hindi katulad ni James na gumawa ng ganoong desisyon. Ang kanyang lakas ay nagpahintulot sa kanya na huwag pansinin ang mga potensyal na epekto mula sa makapangyarihang Panginoon at pinahintulutan siyang tumayo sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan ni James ang lahat at sinabing, I have another plan in mind. Simulan ang paglikas sa Heavenly Court, at humanap ng isang lugar na tahimik na mapagpahingahan sa ngayon. Ang sitwasyon sa bagong universo at ang madilim na mundo ay magiging magulong. Dapat italaga ng bawat isa ang kanilang sarili sa paglilinang. Sa mga darating na laban, kahit isang macrocosm ancestral god ay mahihirapang mabuhay. Nagulat ang lahat sa sinabi ni James. Tanong ni Jacopo, ano pong nangyayari, tatay? Tumingin si James sa mga tao sa bulwagan at sinabing, na-dismiss kayong lahat. Pagkatapos, lumingon siya kay Jacopo. Sumama ka sa akin. Nagtungo ang dalawa sa tirahan ng mga Kaidan sa Mount Bane. Umupo si James sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan, at marami sa mga miyembro ng kanyang pamilya ang nagtipon sa ibaba niya, kabilang sina Jacopo, Zane, at Winnie. Naroon din ang ilang malalapit na kakilala ni James, tulad nina Melinda at Sophie, kasama ang kanyang lolo at tiyuhin. Kilala ng lahat ng naruroon si James sa ilang anyo o iba pa. Ano ba talaga ang nangyayari, Dad? Tanong ni Jacopo. Napatingin si James sa lahat ng tao sa hall. Lahat sila ay malapit sa kanya o may mabuting pakikitungo sa kanya at mapagkakatiwalaan. Ipinaliwanag niya, nagpunta ako sa Dark World noong nakaraan para matuto patungkol kay Yukia at hanapin si Jabari. Tuwang-tuwa, nagtanong si Sophie, nahanap mo ba siya? Close si Sophie at Jabari. Kung hindi dahil kay Jabari, hindi gising si Sophie sa kanyang pagkakahimbing. Bukod dito, marami siyang naibigay na tulong sa kanya. Bahagyang tumango si James at sinabing, mahusay ang kalagayan ni Jabari sa Dark World. Marunong niyang ginugol ang kanyang oras at isa na siyang 9th Stage Lord, nakatumbas ng 9-power macrocosm ancestral god sa ating mundo. Tanong ni Zane, ano naman si Yukia? May bago ka bang natutunan tungkol sa kanya? Sabi ni James, si Yukia si Thea. Natahimik ang masikip na bulwagan. Sabay-sabay na sabi ni na Jacopo, Zane, at Winnie, nanay natin si Yukia. Nasa po ni James ang kanyang noo at sinabing, paano ko ito ipapaliwanag? Karaniwan, ang madilim na mundo ay kilala noon bilang Primordial Realm. Gayunpaman, isa lamang itong bahagi ng Greater Realms. Noong Primordial Realm era, ang human race ay nagkaroon ng hindi mabilang na powerhouses. Si Yukia, na kilala mo ngayon bilang Thea, ay ang matrona ng human race noong panahong iyon. Nagsimulang isalaysay ni James ang mga bagay na natutunan niya tungkol sa Primordial Realm era. Sa panahon ng malaking digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi, lahat ng makapangyarihang tao ay namatay. Si Thea lamang ang nakatakas sa pamamagitan ng paggamit ng isang makapangyarihang supernatural power, Golden Shell, at nakaligtas. Nang maglaon, itinago niya ang sarili bilang Yukia at itinago ang sarili sa madilim na mundo. Alam ng ibang lahi na nakaligtas si Thea, kaya iniwan nila ang Watchers para subaybayan ang Dark World at hanapin siya. Nag-aalala na siya ay matagpuan at mapatay, ginawa ni Thea ang isang clone ng kanyang sarili. May nangyari sa clone, at ito nga. Kalaunan ay muling nagkatawang tao bilang Thea na kilala natin mula sa pamilyang Kalahan sa 12th Universe. Pagkatapos, ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay ginamit upang gawin ang Ancestral God Rank Elixir. Nang nahati ang Ancestral God Rank Elixir sa ilang bahagi, muling isinilang ang kanyang kaluluwa, at siya ay naging iyong ina. Ipinaliwanag ni James ang lahat ng kanyang nalalaman ng detalyado. Nagulat ang lahat ng naruroon matapos malaman ang lahat ng bagong impormasyong ito. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganito ka-engranding backstory si Thea. Nagulat din sila nang malaman na ang Dark World ay orihinal na Primordial Realm na naging solid. Mahirap paniwalaan na ang Greater Realms ay nag-iwan ng mga powerhouse at watchers para subaybayan ang Dark World.
Nataranta ang lahat sa sinabi ni James. Hindi kataka-taka na sinabi niya na ang macrocosm ancestral gods ay hindi makakaligtas kung sumiklab ang digmaan sa hinaharap. Anong plano mo, Dad? Tanong ni Jacopo. Hinaplos ni James ang kanyang baba at sinabing, "We're in quite the predicament." Noong una, binalak kong bumalik sa ating universo upang makita kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay at humanap ng paraan upang maakit ang mga tagamasid mula sa pagtatago. Hindi ko inasahan na ang Omnipotent Lord ay pagsasama-samahin ang mga universo sa aking pagkawala. Hindi ko alam kung alam ng Omnipotent Lord ang tungkol sa iba pang universe seeds in the chaos. Nagsimulang mag-isip si James. Ang mga aksyon ng makapangyarihang Panginoon ay nadiskeril ang kanyang orihinal na mga plano. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni James, "Maaari kayong manatili sa tirahan ng Cadon sa Mount Bain sa ngayon. Huwag kang umalis, at linangin mo sa abot ng iyong makakaya. Pupunta ako sa unang distrito para makipagkita sa makapangyarihang Panginoon." Nagplano si James na bisitahin ang makapangyarihang Panginoon. Iniangat ni Jacopo ang kanyang napakalaking lakas, na nalampasan ng isang 9-power macrocosm ancestral god, at ang katotohanang naabot ng Omnipotent Lord ang Acme rank. Nag-alinlangan si James sa katotohanan ng pahayag. Sa pagkakaalam niya, imposibleng maabot ang Acme rank sa Dark World. Gayunpaman, ang iba pang mga universo ay maingat na nilikha ni Yukia. Nais niyang lumikha ng isang mundo na kasing lakas ng primordial realm sa panahon nito. Dahil dito, posibleng maabot ang Acme rank sa kanilang mga universo. Sinadya ni James na bisitahin ang unang distrito at mag-imbestiga pa tungkol sa lakas ng makapangyarihang Panginoon. Sige, tumango si Jacopo. Paalala ni Zane sa kanya, "Ingat ka, Dad. Ang Omnipotent Lord ay iba na ngayon kaysa sa kanya ilang epochs ago. Pagkaalis mo, ilang oras din siyang umalis. Pagbalik niya, isa na siyang nakakatakot na powerhouse." Sumagot si James, "Alam ko." Pagkatapos noon, agad siyang tumayo, nagpaalam sa lahat, at iniwan ang mga Cadon. Tirahan. Isang malaki at itim na baka ang naghihintay sa labas ng gate ng tirahan ng Cadon. Tumalon si James sa baka, tinapik ang kanyang likod, at sinabing, pumunta sa unang distrito. Noong nakaraan, ang bawat universo ay sumasakop sa isang malawak na espasyo. Ngayon na sila ay pinagsama, ang nagresultang universo ay sumasaklaw sa isang mas malaking lugar. Imposible para sa isang ordinaryong magsasaka na maglakbay sa kahit isang distrito lamang. Gayunpaman, hindi ito naging problema para kay James. Maaari niyang balewalain ang pagkakaroon ng oras at tumawid sa mga distrito ng walang kahirap-hirap. Ang bilis ni James sa paglalakbay ay nalampasan na ang mga limitasyon ng oras. Mabilis niyang maabot ang unang distrito. Bagamat tila isang iglap sa kanya, matagal na talaga ang lumipas. Isang lalaking nakasakay sa baka ang mabilis na naglakbay sa unang distrito at hindi nagtagal ay nakarating malapit sa Ancestral Holy Site. Ang Omnipotent Lord ay naging Panginoon na ng bagong universo, at ang kanyang tirahan, ang Ancestral Holy Site, ay umapaw sa swerte ng bagong universo. Ang Ancestral Holy Site ay binabantayan ng husto ng maraming powerhouses. Sa sandaling malapit na si James sa Ancestral Holy Site, naramdaman niya ang ilang makapangyarihang aura na nagpapahiwatig ng lakas ng kahit isang 9-power macrocosm ancestral god. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Anong nangyayari? Paano may napakaraming makapangyarihang aura sa Ancestral Holy Site? Sigurado siyang may kakaiba. Noong nakaraan, ang Omnipotent Lord ang nag-iisang 9-power macrocosm ancestral god sa lahat ng 12 universo. Bukod sa kanya, may dalawa pang 8th power macrocosm ancestral gods. Pagkatapos lamang ng ilang epochs, napakaraming 9-power macrocosm ancestral gods ang lumitaw sa kawalan. Tiyak na may mali. Itinaas ni Kuya Omars ang kanyang ulo at iminungkahi, "Dapat ba tayong pumasok, guro? Kahit na marami silang 9-power macrocosm ancestral gods, kaya kung sirain ang lugar sa pamamagitan ng pagtapak ng kuko." Kinaweyan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi na kailangan. Wala kaming anumang pagtatalo sa kanila kaya hindi na kailangang sirain ang lugar. Pumunta lang ako para subukan at alamin ang eksaktong sitwasyon." Tara na sa loob.
Sige. Pagkatapos sumagot kay James, si Kuya Mars ay tumuloy sa paglapit sa ancestral holy site. Sa isang iglap, narating nila ang gate ng bundok ng ancestral holy site. Isang malawak na hanay ng bundok ang nakatayo sa unahan nila. Sa harap ng tarangkahan ng bundok ay isang matayog na tapyas na bato na may ilang mga salita na nakaukit na nagsasabing, Ancestral Holy Site. Sino nandyan? Isang boses ang bumungad kay James. Ang Ancestral Holy Site ay isang restricted area. How dare you trespass here? Ibaba mo ang nanghihimasok. Kasunod ng malalakas na sigaw, maraming armadong gwardya na may mga sibat ang lumitaw at pinalibutan si James. Ang mga gwardya ay may napakalakas na aura at mga cultivator na umabot sa Macrocosm Ancestral God rank. Kahit na hindi sila nakakuha ng matataas na tagumpay, sila ay makapangyarihan pa rin sa Macrocosm Ancestral Gods. Huminga ng malalim si James. Noong nakaraan, mahirap para sa kahit isang solong tao na maabot ang ranggo ng Macrocosm Ancestral God. Ngayon, ang Ancestral Holy Site ay mayroong Macrocosm Ancestral Gods bilang mga bantay. Akmang sasalakayin ng mga tanod si James. Biglang naglabas ng nangingibabaw na aura si James at nagulat sila. Sino ka? Ang kapitan ng mga gwardya ay tumingin kay James na nagpapalabas ng napakalaking enerhiya. Inalis ni James ang kanyang aura at mahinang sinabi, "Ako si James Caden mula sa 12th District. Magmadali at ipaalam sa makapangyarihang Panginoon na naparito ako upang makita siya. Maghintay ka rito." Bagamat hindi pa narinig ng kapitan ng mga gwardya si James noon, naramdaman niya ang makapangyarihang aura ni James at alam niyang may nakilala siyang hindi niya dapat tawirin. Dahil sa takot na masaktan si James, mabilis siyang nagtungo sa loob ng Ancestral Holy Site para iulat ang pagbisita ni James. Samantala, ang Omnipotent Lord ay nakaupo sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan sa Mount Ancestra. Iilan. Ang Macrocosm Ancestral Gods ay nakatayo sa ibaba niya. Kabilang sa kanila ang ilang 9-power Macrocosm Ancestral God. Panginoon ko, ayon sa gusto mo, nagpadala kami ng maraming powerhouse para hanapin ang natitirang universe seeds sa chaos. Gayunpaman, napakalawak ng chaos, at hindi magiging madali ang paghahanap sa kanila. Isang 9-power Macrocosm Ancestral God ang nagpaalam sa Omnipotent Lord. Tamad na umupo ang makapangyarihang Panginoon sa pinakamataas na upuan at mahinang tumugon, hanapin sila sa lalong madaling panahon. Dapat nating makuha ang lahat ng natitirang universe seeds sa isang epoch at himukin ang kanilang pagbuo. Naiintindihan. Tumanggo ang Macrocosm Ancestral God sa bulwagan. Biglang pumasok sa bulwagan ang isang gwardya, lumuhad sa isang tuhod, at nagsabi, nag-uulat, "Sir! Panginoon ko, may nagpakitang tao sa labas. Sinasabi niya na siya si James Caden at gustong makita ka." James. Agad na nagbago ang walang pakialam na ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon. Inayos niya ang sarili, at umayos bago ngumiti. Pagkatapos manatili sa madilim na mundo ng ilang epoch, sa wakas ay nakabalik na siya. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo ang makapangyarihang Panginoon at iniunat ang kanyang mga kalamnan. "Natalo ako sa iyo last time and it's haunted me ever since. Tingnan natin kung gaano ang pagbuti ng iyong paglilinang pagkatapos ng ilang epoch na ito." Ang makapangyarihang Panginoon ay nag-utos, papasukin siya. Naiintindihan. Agad na tumayo ang guard at lumabas ng main hall. Matapos maghintay sa labas ng tarangkahan ng bundok ng Ancestral Holy Site, bumalik ang kapitan ng mga gwardya at sinenyasan si James na pumasok. Sumakay si James sa malaki at itim na baka at dahan-daang pumasok sa Ancestral Holy Site. Matapos tumawid sa ilang bundok, nakarating sila sa Mount Ancestra, na siyang pangunahing rehiyon ng Ancestral Holy Site. Nakatayo sa paanan ng bundok, itinaas ni James ang kanyang ulo at tumingin sa napakalaking bundok sa unahan niya. Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at inutusan si Kuya Mars. "Hintayin mo ako sa paanan ng bundok, Kuya Mars." Pagkatapos magsalita, tumalon si James sa hangin at lumipad patungo sa tuktok ng bundok. Nakarating siya sa tuktok ng bundok halos kaagad. Sa harap niya ay isang maringal at marilag na palasyo. Bukas ang mga pintuan ng palasyo, at maraming powerhouse ang makikita sa loob.
Pumasok si James sa hall habang hawak ang mga kamay sa likod niya. Matapos makapasok sa bulwagan, sinuri ni James ang lugar at napansin ang isang dosenang mga tao. Lahat sila ay medyo malakas, at ang pinakamahina sa kanila ay isang 8-power macrocosm ancestral god. Naguguluhan na naisip ni James, paano tinipon ng makapangyarihang Panginoon ang napakaraming kapangyarihan sa loob lamang ng mga epoch. Sa huli, itinuon ni James ang kanyang tingin sa Omnipotent Lord sa pinakamataas na upuan ng hall. Sinubukan niyang alamin ang ranggo ng cultivation ng Omnipotent Lord at natuklasan na ang kanyang aura ay hindi kapani-paniwalang malakas. Nahigitan na ng aura ng Omnipotent Lord ang isang 9-power macrocosm ancestral god. Gayunpaman, hindi pa niya naabot ang Acme rank. Sigurado si James dito dahil may na-encounter na siyang totoong Acmin dati. Kahit na si Master Mateo ay nag-iwan lamang ng isang bakas ng kanyang Zen, mayroon itong aura ng isang Acmin. Sa makatuwid, alam ni James na ang Omnipotent Lord ay hindi pa isang Acmin. Sa kabila noon, napakalapit ng kanyang aura sa Acme rank. Siya ay malamang na nasa tuktok ng Macrocosm Ancestral God rank at may lakas na katulad ng Queomars. Matapos malaman ang tungkol sa lakas ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, si James ay tahimik na gumaan. Hanggat ang Omnipotent Lord ay hindi isang Acmin, tiwala si James na kaya niyang ibigay ang sitwasyon. Habang nararamdaman ni James ang ranggo ng cultivation ng Omnipotent Lord, ganoon din ang ginagawa ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi nakita ng makapangyarihang Panginoon si James. Cultivation rank, at nagsalubong ang kanyang mga kilay bilang resulta. Lumingalinga si James sa main hall at diretsyong sinabing, hindi ko inaasahan na magsasama-sama ang 12 universo habang wala ako nitong mga nakaraang epoch. Parang maraming powerhouses din ang bumangon sa ancestral holy site. Ang makapangyarihang Panginoon ay umupo sa pinakamataas na upuan at tumingin kay James nang may pagkukunwari. Hindi ko inaasahan na babalik ka mula sa madilim na mundo ng buhay, James. Napakakaunti ang maaaring mabuhay pagkatapos maglakbay sa kailaliman ng madilim na mundo. Humalaklak si James at nagtanong, nagtataka ako kung paano mo nakuha ang napakaraming 8 and 9 power macrocosm ancestral gods na umangat sa ancestral holy site sa ilang epoch. Ang makapangyarihang Panginoon ay biglang sumagot, wala kang kinalaman yan. Takot siya kay James noon pero hindi na siya natatakot ngayon. Ang Omnipotent Lord ay may tiwala sa kanyang lakas, na halos nasa Acme rank, at mayroon din siyang suporta ng lahat ng powerhouses sa hall. Kahit na hindi niya maramdaman ang cultivation rank ni James, hindi ito natakot sa kanya. Ngumisi ang makapangyarihang Panginoon, tumayo, at tumingin kay James. Tinuro niya si James at sinabing, I'll give you 2 choices, James. Maaari kang sumuko sa akin o mamatay. Hindi sineseryoso ni James ang mga banta ng makapangyarihang Panginoon. Siya ay mahinahon na tumingin sa makapangyarihang Panginoon at tumugon, isumite sa iyo. Maaari kong isaalang-alang ito, kung maaari mong gawin itong sulit sa akin. Nagulat ang makapangyarihang Panginoon. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling sumunod si James at handa siyang hamanin siya ni James sa isang labanan hanggang kamatayan sa posisyon ng Panginoon ng bagong universo. Ilang sandali, nanatiling tahimik ang makapangyarihang Panginoon. Pagkaraan ng ilang segundo, inayos niya ang kanyang mga iniisip at ngumisi. Siyempre, gagawin ko itong sulit. Sa bagong sansinukob, ang mga may lakas ay bibigyan ng awtoridad. Kung matatalo mo ang subordinate ko, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng Deputy Universe Lord. Ang makapangyarihang Panginoon ay tumawag, Briscoe. Oo, Panginoon ko. Agad namang humakbang ang isang lalaki. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki tungkol sa 1.8 metro ang taas. Nakasuot siya ng puting roba at tila medyo pino. Sa kabila ng kanyang eleganteng hitsura, nagradiated siya ng isang kahanga-hangang aura. Ang Omnipotent Lord ay tumingin kay James at sinabi, ito ang kasalukuyang Deputy Universe Lord, Briscoe Halder. Tinutulungan niya ako sa pamamahala sa bagong universo. Gayun din, para sa iyong kaalaman, siya ay isang 9-power macrocosm ancestral god na halos nasa tuktok ng kanyang ranggo. Ang Omnipotent Lord ay may 2 dahilan para ipatawag si Briscoe.
Una, gusto niyang subukan ang tunay na lakas ni James. Pangalawa, gusto niyang makita kung talagang willing si James na sumunod sa mga utos niya. Hanggat si James ay taos-pusong nagsumite sa kanya, binalak niyang bigyan si James ng isang prestihiyosong katayuan anuman ang kahihinatnan ng labanan. Bagamat hindi siya bibigyan ng pinakamataas na ranggo, magiging lubhang maimpluwensya pa rin siya sa bagong universo. Bilang Universe Lord, dapat akong magpakita sa iyo ng kaunting awa. Bibigyan kita ng oras para maghanda para sa laban. Maaaring magsimula ang laban kapag handa ka na. Ang Omnipotent Lord ay nagpahayag sa isang makapangyarihang tono. Nagsimulang mag-isip ng malalim si James. Hindi pa rin siya sigurado kung paano maitataas ng unang distrito ang napakaraming powerhouse sa mga epoch lamang. Pakiramdam niya ay hindi niya makukuha ang mga sagot na gusto niya kahit na matalo niya si Briscoe at ang Omnipotent Lord. Ang tanging pagpipilian niya upang matuklasan ang katotohanan ay ang manatiling malapit sa makapangyarihang Panginoon sa ngayon. Naghinala si James na may kinalaman ito sa Dark World's Watchers. Inilantad niya ang kanyang sarili sa madilim na mundo, kaya malamang na inimbestigahan siya ng mga taga-Masid. Sa kaunting paghuhukay, malamang na nalaman nila ang tungkol sa kanya at ang sitwasyon sa kabila ng madilim na mundo. Dahil dito, kinuha nila ang kontrol sa makapangyarihang Panginoon. Marahil ay hindi talaga nila siya kontrolado ngunit binigyan siya ng ilang suporta. Bilang resulta, nakamit ng Omnipotent Lord ang malaking lakas at nasa sukdulan ng pagiging isang akmin. Kung totoo ang kanyang mga palagay, makakahanap siya ng mga pahiwatig tungkol sa mga taga-Masid habang pinagmamasdan ang makapangyarihang Panginoon. Pagkatapos, maaari niyang lipulin ang mga ito gamit ang kaalamang ito. Kung sakaling siya ay mali, at ang makapangyarihang Panginoon ay tunay na napabuti ang kanyang lakas at nagpalaki ng maraming kapangyarihan gamit ang kanyang sariling paraan, kung gayon siya ay magiging isang napakahalagang kaalyado at karapat-dapat na pumanig. Napagpasyahan ni James na kailangan niyang labanan si Briscoe. Bukod dito, kailangan niyang tiyakin na alam ng lahat ang tungkol dito upang maakit ang atensyon ng mga Watchers. Sa paggawa nito, maaari niyang makuha ang Watchers na ihayag ang kanilang mga sarili. Sandaling kinuha ni James ang kanyang lakas. Noong lumaban siya sa Watchers in the Dark World, nagpakita lang siya ng lakas sa gitnang yugto ng isang 9-power macrocosm ancestral god. Sa kabilang banda, ang cultivation rank ng Briscoe ay nasa huling yugto ng isang 9-power macrocosm ancestral god. Binalak ni James na matalo sa laban at umalis ng malungkot. Talagang susubukan ng Omnipotent Lord na i-recruit siya sa kabila ng resulta. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni James, "Sige. Dahil mataas ang tingin mo sa akin, hindi kita bibiguin. Maaari tayong magkaroon ng labanan sa loob ng 1,000 taon."